Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Tayo po dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Hiniling ko po na ang lahat po ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalahin sa atin ang beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Amen, President. Amen. Purihin ang ating pinakamahal na Yesu Kristo. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Rodel. Tayo po muna ay manalangin. Opo, dakila at mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mga pastor and time prophet. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal gawain na tapos na tigit. Sa pagkilo sa aming kalagitnaan, bago lahat kami nagpakumbaba, malapit noon. Labos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Ikaw po maglagay makataga dapat bigkasin. Ikaw po aking inaasahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na pikinig. At patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness, unbelief, and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Purihin natin pinakamalapit Yesu Kristo. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, kadakilaan, ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating beloved Holy Evangelist, Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy pong ating paggalang kailanman. Hindi natin malilimutan ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, maging mga aral, mga turong iniwan sa atin, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. Yung bang ating sound, malinaw nyo pang napapakinggan? Banda rito, banda likod, banda rito, malinaw pa yung sound natin? Pakiayos yung monitor ko kasi tunog lata yung monitor ko. Yung aking monitor, hindi ko mapakinggan yung aking sarili. Tunog lata. Sound check. Sound check. O, bawasan na. Alisin na yung effects. Okay na yung kaninang ikot. Sound check. Masyadong manipis, kapalan ng konti. Bawasan ng mid. Yung sound kong sinasabi ko, ayan. Okay na yan. Yung sa inyo, okay na yung sound nyo? Kakaintindihan tayo, ha? Sa kabila. Okay? Okay na yung sound ko. Ating tatalakayin, pabagatan nating Road to Peace and Prosperity. Sa Tagalog, wala bang Tagalog yan? Wala kayong nilagay? Ang daan ng kapayapaan at kaginhawahan o landas ng kapayapaan at kaginhawahan. Road to Peace and Prosperity. Basahin natin ang ating teksto. Kindly. Sa mga awids, 147, talatay 14 hanggang 15, ganito po ang pagkasulat. Siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan. Kanyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo. Kanyang sinusugo ang kanyang utos sa lupa. Ang kanyang salita ay tumatakbong maliksi. Sa mga awit, 132, talatay 15 hanggang 18, ganito rin po ang pagkasulat. Aking papagpalain siyang sagana sa pagkain, at aking bubusugin ng pagkain ang kanyang dukha. Ang kanya naman mga saserdote ay susuutan ko ng kaligtasan, at ang kanyang mabanal ay magsisihiyaw ng malakas na kagalakan. 17, dooy aking pamumukuhin ang sungay ni David. Aking ipinaghanda ang ilawan ng aking pinahiran ng langis. Ang kanyang mga kaaway ay susuutan ko ng kahiyan, ngunit sa kanya'y mamumulaklak ang kanyang putong. Amen. Purihin ang ating pinakamalapit Yesu Kristo, ang ating Diyos na buhay ang magpala ng kanyang banal na salita. Yung sinasabing landas o daan ng kapayapaan at kasaganahan, mga minamahal, yan po ang hinahanap ng maraming tao ngayon. Pero habang hinahanap ng maraming tao, lalo namang lumalayo sa kanila. Hindi ba? Ngayon, mga minamahal, sa isang araw, 31 na. Tapos na ang August. Maraming umaasa, yung first 2 weeks na quarantine ay tapos na, nadagdagan ng another 2 weeks. Ngayon, mga minamahal, nasa Berna tayo. Another 1 week, mga minamahal, ang tinatawag na MCQ. Sa NCR, kasama na ang Bulacan, mga minamahal. Hindi ba? Kaya ang tao, nag-aanap siya ng landas ng kapayapaan.
Naghahanap siya ng landas ng tinatawag na kapayapaan at kaginhawahan. Pero hindi niya masumpungan. Bagkos, ang dumarating ay kahirapan. Kaya yung iba nawala na sa sarili. Ang iba nagwala na lang talaga, mga minamahal. Ang iba'y walang-wala na talaga. Bakit? Kahapon, nagrereklamo yung mga tao. Dahil nakadalawang dosage na daw sila ng vaccine, mga minamahal, bakit yung mga loved ones nilang na-vaccinated na, 2 times nang vaccinated, ay namatay pa rin, mga minamahal? Gayong inaasahan nila, pagkatapos ng 2 doses of vaccine, sana malakas yung resistensya. May panlaban. Bakit kung kailan sila nakatanggap na ng 2 doses of vaccine at saka naman binawian ng buhay? Kaya nga ang tao, naghahanap siya ng landas, daan ng kapayapaan, daan ng kaginhawahan, subalit, lalo namang nawala sa kanila pati ang buhay, mga minamahal. Kaya kung tayo nakapaglingkod pa sa Diyos, mapalad tayo dahil may buhay pa tayo, mga minamahal. Makikilala pa natin ang Diyos na dapat paglingkuran. Dahil yung binawian ng buhay ng mga tao, meron din silang Diyos. Ang pagkakaiba, mga minamahal, hindi sila nanigtas ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Pero merong tunay na Diyos na makapangyarihan sa langit. Palagi nating sinasabing, kayang magbigay ng landas o daan ng kapayapaan, kaginhawahan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kagaya ng ating nabasa, mga minamahal, sa Psalms 147, verse 14 and 15, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, Diyos ang gumagawa ng daan ng kapayapaan sa ating hangganan. Yung tinatawag na kapayapaan, Diyos pala ang gumagawa nito. Kaya kapag hindi mo kilala ang tunay na Diyos, hanapin mo lang ng hanapin, hindi mo masusumpungan ng kapayapaan. Pero kapag nasumpungan mo ang Diyos, kasama niyan, ang daan ng kapayapaan ay masusumpungan mo. Ganon din ang kaginhawahan, mga minamahal. Kaya sabi ng Psalms 132, verse 15, mga minamahal, sa landas na kapayapaan ay may kasaganahan. Diyos din ang nagbibigay. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, ang ibinibigay ng Diyos, saganang pagkain, mga minamahal, at pagpapala, maging sa mga dukha, ibinibigay yan ng Diyos. Kasaganahan, saganang pagkain, pagpapala, maging sa mga dukha, hindi lang sa mayaman, ibinibigay yan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil ang landas ng kapayapaan, ang kasunod niyan ay kaginhawahan. Hindi lang sa mayayamang tao, pating sa mga dukha. At ang sabi ng huling talatang ating nabasa, mga minamahal, maging ang iyong kaaway ay bibigyan ng kahihiyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya dumating man ang karamdaman, dumating man ang marami pang variant, mga minamahal. Meron na tayong Delta variant, meron pang Lambda variant, and any kind of viruses na darating pa, tinatawag yang kaaway. Pero sabi ng mahal na pero hindi kanya tatalunin, hindi kanya papatayin, dahil ang kaaway mo mismo, pati si Satanas, bibigyang kahihiyan sa harap mo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, mga minamahal, bakit sa kabila ng ang kapayapaan pala, ang landas na kapayapaan kasaganay, ipinangako ng Diyos? Ang tanong, bakit hindi makamtan ng tao? Ano ang sagot, mga minamahal? Diyos na ang nangako, nasa banal na kasulatan. Bakit hindi makamtan ng tao? Ano bang dahilan? Basahin natin ang kasagutan. Basa. Wala kang kasamang magbasa? Mother Rodel, samahan mo siya magbasa. Jeremias 15, talatay 6, talon sa 13, ganito pa ang pagkasulat. Iyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay umurong, kaya't iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo, at pinatay kita, ako'y dala na ng pagsisisi. 13, ang iyong pag-aari at ang iyong kayamanan ay bibigay ko sa pinakasamsam na walang halaga, at iyay dahil sa lahat mong kasalanan, sa lahat mong ang hangganan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Babalik tayo sa tanong. Gayong ipinangako ng Diyos ang landas ng kapayapaan, maging ang kasaganahan, bakit hindi ito nakamtan ng tao, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, ang unang dahilan, itinakwil ng tao ang Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, iyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon. Ikaw ay umurong,
Kaya inunat ko ang aking kamay laban sa iyo. Pinatay kita. Ako'y dala na sa pagsisisi. Ayun palang dahilan eh. Kaya magtatanong tayo, 2 dosage na. 2 beses nang nabaksinahan. Bakit namatay pa rin? Dumating sa kanila, ginawa ng Diyos, sabi ng ating nabasa, dahil ang tao, itinakwil ang Diyos, mga minamahal. Pero ang tao, kahit makasalanan, nagsisisi yan. Kaya lang, ang pagsisisi ng taong makasalanan, paulit-ulit, mga minamahal, paulit-ulit, naintindihan natin. Kaya nga merong simpleng nakakatawang kwento, lumapit sa lider ng relihiyon. Siya ay nangungumpisal. Ang sabi niya, patawarin niyo po ako. Ito po ang kasalanan ko. Binigyan siya ng dasal. Itong dasalin mo, 10 nito, 10 nito. Pwede po ba tagda-20 na lang? Bakit tagda-20, mga minamahal? Kasi ang una niyang ninakaw, kalabaw, gagawin niya ng tagda-20 yung panalangin niya. Bakit? Kasi ang kasunod pala nung tali ng kalabaw, yung ina ng kalabaw. Ama ng kalabaw, yung barako, kasunod yung nanay. Kaya nagtatanong siya, ano ba parusa sa kasalanan ko? Tinatanong niya yung leader ng reliyon. O itong parusa mo, 10 ganito, 10 ganito. Tagda-20 na lang po. Bakit? Kasi ninakaw ko yung tatay ng kalabaw, ang kasunod na tali nito, yung nanay ng kalabaw. Ganon ang attitude, mga minamahal, ng tao sa sanlibutan. Kaya sabi ng ating nabasa, yung attitude na yon, meron na palang kasagutan, ang banal na kasulatan, salita mismo ng Diyos. Iyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay umurong, kaya inunat ko ang aking kamay laban sa iyo, pinatay kita. Ako'y dala na sa pagsisisi. Sa madaling salita, ang Diyos na mabait, punong-puno ng pag-ibig, nagsasawa rin sa paulit-ulit na pagsisisi. Ibig sabihin, paulit-ulit na kasalanan, ang Diyos na mabait sa langit, punong-puno ng pag-ibig, sagana sa kahabagan, nagsasawa rin. Kapag ang tao ay paulit-ulit na itinatakwil ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran at pabalik-balik sa kasalanan. So ito ang dahilan kung bakit, bagamat ipinangako ng Diyos ang landas ng kapayapaan at kasaganahan, hindi makamtan ng tao, bagkos kahirapan at kamatayan. Sabi ng verse 15, sa ating nabasa, verse 13 rather, ang iyong pag-aari at iyong kayamanan ay ibibigay ko ng pinakasamsam na walang halaga at iyay dahil sa lahat mong kasalanan, sa lahat mong hangganan. Kaya magtataka yung tao, mayaman siya ngayon. Hindi ba? Mayaman siya. Sa susunod, yung kayamanan niya, wala na. Hindi niya na nagamit para mailigtas yung kanyang sarili sa tinatawag na virus, mga minamahal. Ang sabi ng ating nabasa, yung kayamanan niya, ibibigay ng Diyos na pinakasamsam. Ibig sabihin, hindi niya pakikinabangan. Kaya yung nawalan na ng buhay, nakakahabag isipin. Tayo'y naaawa, mga minamahal, hindi ba? Dahil pag pinasa mo ang banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi nasisiyahan. Wala siyang galak sa isang masamang taong mamamatay na lamang. Dahil was na kumitkit sa lupa, ano pa hihintayin mo? Meron pa bang langit? Wala na. Kasunod na yan, impyerno na, mga minamahal. Ang gusto ng banal, pero kung bawian ka ng buhay, nakilala mo siya, para pagpikit mo sa lupa, didilat ka sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun pala ang dahilan. 2 bagay. Una, itinakwil ng tao ang mahal na Panginoon. Pangalawa, ang tao ay nabuhay sa kasalanan. Dahilan kung bakit nawala ang pangako ng Diyos, landas ng kapayapaan at kasaganahan. Kaya ano ang mabuti nating gawin, mga minamahal, para makamtan natin ito? Kasi hindi na tayo aasang matatapos pa ito. Sabi ko sa inyo, nagsisimula pa lang ito, 2020, hindi ba? Walang katapusan. Bakit? Nakalagay naman sa banal na kasulatan. Maliban na lamang ang Diyos mismo sa kanyang sarili ang magsasabing hihinto ito. Pero sabi ng mga economists natin, mga minamahal, pag napalitan daw ang presidente, asasagana na ang bansang Pilipinas. Sabi nila sa 2022, sagana na ang bansang Pilipinas. Kailan ba ang eleksyon? Sa 2022. Hindi ba? Napipredict na nila yon, mga minamahal. And that is their own prediction. Sila na nag-isip nun. Pero paano ngayon ang pag-iisip ng Diyos? Pag sinabi ng mahal na Panginoon, tuloy-tuloy ang kahirapan. Hindi ba? Para kanino ngayon ang kasagaran ipinangako niya? Doon sa kanyang anak na tapat na naglilingkod sa kanya.
Ay ano mabuti nating gawin para manatili sa atin ang landas ng kapayapaan at kasaganahan? Magpatuloy man ang pandemic, magpatuloy ang kahirapan, ano pa mang baksin ang ilagay nila. Nakita nating hindi naman umubra, mga minamahal. Kaya tinatanong nila, bakit yung loved ones ko? Dalawa nang tinanggap na baksin, bakit namatay naman? Akala ko ba pag may baksin, okay na, malakas na ang resistente, ba't namatay? O, meron nga akong kilala, senior inspector, mga minamahal. 2 beses na rin tumanggap ng baksin. Pero ano nangyari? Nagka-COVID pa rin siya. 2 beses niya na. After tumanggap ng 2 baksin na mga minamahal. O, nagka-COVID pa rin. Sa madaling salita, wala doon ang solusyon. Ang solusyon ay paraan para manatili sa atin ang kapayapaan at kasagaran ipinangako ng Diyos. Ano ang ating gagawin? Basa. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 34, versikulo 14 hanggang 16. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. 15. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. 16. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito pala ang mabuting gawin natin. Sabi ng ating nabasa, verse 14, lumayo ka sa kasamaan, gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Naintindihan natin yon. Ayun pala ang gagawin natin. Kasi sa sanlibutan, mga minamahal, hindi naman sila lumalayo sa kasamaan. Ang tao sa sanlibutan, mga minamahal, kung saan naroon ang kasamaan, hindi sila lumalayo, lumalapit sila. Tingnan niyo yung kawawa nating mga kababayan. Ang inaasahan yung ayuda. Karinderya na lang nga, pinahinto pa. Kasi bawal na. Di ba? Bawal ang dine-in. Pinahinto yung kanyang karinderya. Yung iba, yung barber shop. Yung barbero ko nga, mga minamahal, umuupa pa ng pwesto. Sarado. Ano ipapakain niya doon sa kanyang pamilya? Sarado nga, mga minamahal. Ano nga asahan? Yung ginagawa ng ating gobyerno. Ayuda. Kapag 2 kayo sa pamilya, 2,000. Pag more than 3, nasa 4 kayong tao, 4,000. Ano nangyari? Yung ating kababayan, pumunta doon sa lugar nila para kunin yung ayuda nila, mga minamahal. Anong sagot sa kanila? Wala na, nakuha na. Paano nakuha? Ito yung ID namin. Noon pala, mga minamahal, yung nagbibigay ng ayuda, kasabot ang ibang tao, kinuha yung ID nila, pinalitan ng picture nila, doon ibinigay. O di yung taong nararapat tumanggap ng ayuda, hindi nakatanggap, itong mga taong lumalapit sa kasamaan, sila ang tumanggap. O ngayon, meron silang mga problema sa buhay nila. Hindi ba? Lahat sila ngayon may kaso. Kasi ayuda na para sa mahirap, anong ginawa nila? Inayuda pa para sa sarili nila. Kaya ang tao, hindi lumalayo yan sa kasamaan. Lumalapit sa kasamaan, mga minamahal. Pero ikaw, kung gusto mo ang kapayapaan, landas ng kapayat kasaganaan, ang sabi ng ating nabasa, lumayo ka sa kasamaan, gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan, habulin mo. Iyan ang mabuti nating gagawin, mga minamahal. Kaya kahit nakita natin, grabe ang kasamaan sa sanlibutan. Banal ako sa lantin din na nagsasabi, the world inclined to sin. Ibig sabihin, ang sanlibutan ay nakahilig sa kasalanan. Yun na talaga ang nature ng sanlibutan, mga minamahal, kasalanan. Kaya nga sinasabing, ang sanlibutan ay nakahilig sa kasalanan. The world inclined to sin. Ngayon, pag ikaw ay nag-incline din, humilig ka rin sa kasalanan, mawawala sa iyo ang pangakong landas ng kapayapaan kasaganahan. Kaya kung ang sanlibutan ay nakahilig sa kasalanan, huwag kang humilig sa kasalanan. Sabi ng ating nabasa, lumayo ka sa kasalanan, gumawa ka ng mabuti, habulin mo ang kapayapaan. Ayun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit? Verse 15, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa matuwid, ang kanyang pakinig ay nakabukas sa kanilang mga daing. Kaya pag hinabol natin, hinahanap natin ang tinatawag na kapayapaan, lumalayo tayo sa kasamaan, ano nakatitig sa atin? Ang mata ng Panginoon. Kapag ikaw ay nanalangin, sabi ng ating nabasa, nakatitig na sa iyo ang mata ng Panginoon. Kapag ikaw ay nanalangin, bukas pa ang kanyang pagkinig sa iyong mga daing. Iyon ang ating nabasa.
Kamusta naman sa masama, mga minamahal? Sabi ng verse 16, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawan ng kasamaan upang ihiwalay ang ala-ala sa kanila sa lupa. Kaya pala kahit ilang baksin pa ang ibigay mo dyan, kung nabubuhay sa kasalanan, wala pa rin, useless, mga minamahal, useless. Bakit? Dahil laban sa kanila ang mukha ng Panginoon. Kaya pag nabuhay ka sa kasalanan, meron ka kagad kalaban. Hindi ang pamilya mo, hindi ang sarili mo. Diyos sa langit na makapangyarihan ang iyong kalaban. Kalaban mo kagad, automatically, mabuhay ka sa kasalanan, meron kang mortal na kalaban, ang makapangyarihan Diyos sa langit, ang ating mahal na Panginoon. Pero pag gumawa ka ng mabuti, lumayo ka sa kasamaan, hinabol mo ang kapayapaan, meron ka namang kakampi, merong nakatitig sa iyo, meron kang gwardya. Yan ang mata ng ating mahal na Panginoon. At merong Diyos na makapangyarihang makikinig sa iyong panalangin. Kaya dito sa banal na kasulatan, merong illustration sa isang tao, mga minamahal, na tinanggap niya ang landas ng kapayapaan at kasaganahan dahil lumayo siya sa kasamaan, hinabol niya ang kapayapaan, gumawa siya ng mabuti. Kaya dumating man sa kanya ang sinasabing pandemic sa buhay niya, dumating man, grabing pagsubok hanggang kamatayan, ang kapalit pa rin nito ay ang sinasabing ipinangako ng Diyos, kapayapaan at kasaganahan. Basa. Dito po sa Daniel, talatay 6, 6, talatay 10, talon sa 16, at talon sa 26 hanggang 18. Ganito po ang pagkasulat. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na ng pangalan niya, siya ay pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya ay lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw. At dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Verse to verse tayo. Si Daniel, mainit maglingkod sa Diyos. Nagpupuri siya 3 beses sa isang araw, mga minamahal. Pero sa kabila ng kanyang pagiging mainit sa Diyos, dumating pa rin ang pagsubok. Sabihin natin, mga minamahal, ito ang pandemya sa buhay niya. Mga minamahal, ito ang kahirapan sa buhay niya. Bakit? Nainggit sa kanya ang marami niyang kasama. Doon sa bansa nila, mga minamahal, nainggit ang kanyang mga kasama. Ang hari, binulugan nila, mahal na hari, gumawa tayo ng bagong batas. Ang ilagay natin doon sa batas na gagawin natin sa New Constitution as law, sabihin natin sa loob ng 30 araw, walang sino mang taong sasamba sa kanyang Diyos. Ikaw lang, hari, ang sasambahin niya sa loob ng 30 araw. Ito namang hari, may kayabangan din. Ako lang ang sasambahin, walang ibang Diyos. Payag ako, gumawa tayo ng batas. Pipirmahan ko. Gumawa sila ng batas, pinirmahan nila. Ano ang parusa ron? Pag sumamba ka sa ibang Diyos, hindi mo sinamba yung hari, itatapong ka sa yungib ng mga leon. Kung sa inyo nangyari yon, mga minamahal, anong gagawin niyo? Di siyempre, sasambahin nyo na lang ang hari. Hindi ba? Kasi mas masakit ang kagat ng leon kaysa sa galit ng hari. Pag tinapo ka sa yungib ng leon, ikaw ang kakainin ng leon. Tama ba? Tama ba ako? O yung leon ang kakainin nyo? Pag tinapo ka sa yungib ng leon, ibig sabihin yan, ikaw ang kakainin ng leon. Pero pag sinamba mo ang hari, siya ang Diyos mo sa loob ng 30 araw, ikaw ay papakainin ng hari. Naintindihan nyo yun? So ano pipiliin nyo? Itapo ka sa yungib ng leon, kakainin ka ng leon, o sambahin mo ang hari, gawin mong Diyos sa loob ng 30 araw. Sino pipili ng sa leon? Taas ang kamay. Piliin nyo yung leon? Sigurado kayo, ha? Mamaya may leon tayo dyan. Sino sasamba sa hari? 30 araw. Hari ang Diyos nyo. Wala? Gusto nyo lahat itapon sa yugib ng leon? Sigurado kayo dyan? Pandemic yan, nagreklamo na kayo eh. Leon pa? Ang tatapag nyo pala, no? Hindi kayo natakot sa leon. Sana naman, sigurado kayo dyan, sinasabi nyo. Dahil si Daniel, hindi siya natakot, mga minamahal. Hindi niya sinamba ang hari, mga minamahal. Ang sabi ni Daniel, mga minamahal,
ang sasambahin ko pa rin ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Anong ginawa ng hari? Nagalit. Daniel, sinuway mo ang aking utos, itatapo kita sa yugib ng leon, at ang Diyos na pinaglilingkuran mo, siya ang magliligtas sa iyo. Matapang na sumagot si Daniel. Anong sabi niya? Opo, mahal na hari. Sa kanino man ay hindi ako sasamba, ang Diyos na aking pinaglilingkuran, siya lamang ang aking sasambahin. Lalong nagalit ang hari. Itapon si Daniel sa yugib ng leon. Itinapon si Daniel, mga minamahal. Gutom na gutom yung leon. Pag bulusok ni Daniel doon sa yugib ng leon, yung mga leon nawalan ng gana. Nawalan ng gana. Hindi man lang lumabas kahit isang pangil ng leon. Tahimik ang mga leon, inantok, mga minamahal. Ayaw nila ng lasa ni Daniel. Alam niyo kung bakit? Kasi ang meron si Daniel sa loob niya, mga minamahal, inside and out, kung ano ang meron si Daniel, yan ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nagtaka ang hari, hindi kinain si Daniel ng mga leon. Nag-utos uli ang hari, itaas si Daniel. Kinuha siya sa leon, mga minamahal. Yung mga nagsumbong sa kanya, itapon sa yugib ng leon. Wala pa sa yugib, nasa bukana pa lang. Bumalik ang appetite ng mga leon, pati ang kanilang pamilya, mga anak, mga asawa, lahat sila nilamon ng mga leon. Ano ngayon ang nasaksihan ng hari? Hindi pala siya ang dapat sambahin, kundi ang Diyos ni Daniel, mga minamahal. Kaya sinabi ng hari sa verse 24, ako na magbabasa, verse 26, ako'y nagpasya sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipagginig at matakot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Kinilala na ng hari ang Diyos ni Daniel. Lahat daw ng tao dapat matakot, manginig sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi magigiba at ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Siya'y nagliligtas at nagpapalaya. Siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa, na siya'y nagliligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Dahil si Daniel ay gumawa ng mabutit hinarap ang kapayapaan, hindi niya ipinagpalit ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Yung hari mismo na kumbinsi na ang kapangyarihang meron si Daniel ay galing sa Diyos, naniwala siyang makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel. Ano ang dumating kay Daniel? Landas ng kapayapaan at kasaganahan. Sabi ng verse 28, gayon, guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ni Dario at sa paghahari ni Sirio na taga-Persya. Ano sabi? Guminhawa daw si Daniel. Dalawang hari ang nagpalit, mga minamahal. Si Haring Dario at si Haring Siro. Dalawang term, dalawang hari ang nagpalit. Pero si Daniel ay nanatili sa landas ng kapayapaan at kasaganahan. Kaya pag lumayo tayo sa mabuti, lumayo tayo sa masama, gumawa tayo ng mabuti, hinabol natin ang kapayapaan, kasama niyan din ang pagsubok, sumasabay. Pero ang pagsubok kailanman ay hindi kayang gapiin, mga minamahal, ang mga tunay na anak ng Diyos. Ang kahirapan ay hindi lalapit sa kanila, ang nasa kanila pa rin ay landas ng kapayapaan at kasaganahan. Kaya magpatuloy ba ng pandemya, ang mga anak ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade na nanatili sa kabutihan at humahabol sa kapayapaan ay pagpapalain pa rin ng ating mahal na Panginoon. Last verse tayo. Dito po sa mga awit, Kapitulo 30, ang versikulo 6, talon sa 11. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking kaginhawahan, hindi ako makikilos kailanman. 11. Iyong pinapaging sayaw sa akin ang aking tangis, iyong kinalag ang aking kayong magaspang at biniktisan mo ako ng kasayahan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 6, hindi tayo makikilos sa ating kaginhawaan o hindi mawawala. Sabi ng verse 6, yung kaginhawahan mananatili sa iyo dahil Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Sabi ng verse 11, ang ating pagtangis ay papalitan ng Diyos ng sayaw
at bibigyan tayo ng tinatawag na kasayahan. Kaya ang mga anak ng Diyos, mananatili siya sa landas ng kapayapaan at kasaganahan, ano pa mang pandemic, mga pagsubok ang dumating sa makasalanang mundong ito. Tayong lahat ay tumayo, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting ikaw ay nagmamahal. Dahil walang ibang sa atin ay nagmamahal, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Nagbibigay ng landas na kapayat kasaganahan, ano man ang mangyari, Diyos pa rin ang sa atin ay nagmamahal. Tayo umawi. Kahit tagal na rin itong panahon, Sabihin natin, sa'yo umaasa, Panginoon. sa'yo umaasa, Panginoon. Kahit kailan, Kahit kailan, ika'y naririyan. ika'y naririyan. Handa mo akong tulungan. Mo ako, Ang ating Diyos ay laging nandyan sa atin na handang tumulong. sa sandaling ako'y nagkukulang. Kapag tayo'y nagkukulang, Paalala mo lagi nariyan. ang paalala ng ating Diyos ay laging nariyan. Ang pag-ibig Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. walang hanggan. Panginoon, magpakailanman. Sabihin natin ang sabay-sabay, ikaw ang nagmamahal. Sa akin, magpakailanman. Sa akin, magpakailanman. Ikaw ang nagmamahal. Panginoon, kahit minsan, Pinsay na ikaw ang nagmamahal. Hallelujah! Lagi nating isipin na sa atin may nagmamahal. Kahit tayo minsan ay nagkukulang, may Diyos sa langit na sa ating nagmamahal. Nagmamahal sa atin magpakailanman. Hallelujah! Kahit minsan, Pinsay na minsan ang puso ko'y nagtatanong, Minsan ang puso ko'y nagtatanong, bakit ako nagkakagano? Hallelujah! Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig nalilimutan mo. nalilimutan. Sabihin natin, Panginoon, tatawarin mo ako. Patawarin mo. Ulitin natin yan. Minsan, ang puso ko'y nagtatanong, Puso ko'y nagtatanong, hallelujah, bakit ako nagkakagano? bakit ako Hallelujah! nagkakagano?
puso ko'y nagtatanong, Puso ko'y nagtatanong, bakit ako nagkakagano? kita ko nagkakagano. Ang pag-ibig mo, hallelujah, Ang pag-ibig mo, nalilimutan ko. nililimutan Sabihin natin, Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Minsan ang puso ko'y nagtatanong, hallelujah. ko'y nagtatanong, Minsan ang ating puso'y nagtatanong, bakit dumarating sa atin na hindi magandang bagay?